Still on Karen Horney. And pag-uusapan natin ngayon ang idealized self versus the real self. So, dito mas nagiging malalim si Karen Horney. Sabi niya, neurotic ang mga tao dahil nagkikreate tayo ng idealized self-image na dapat ganito ako. I should be this. Kaya may tinatawag tayo na kapag fino-force mo ang sarili mo na I should be this and you get frustrated, so parang yun ang mahirap. Kaya nga may tinatawag tayo na the tyranny of the shoulds. So lagi mong sinasabi, I should be perfect. I should be strong. I should be loved by all. I should never be rejected. Pero hindi laging gano'n ang nangyayari sa reality, 'di ba? Kumbaga, ang expectation hindi laging aligned sa reality. So remember, dun tayo magiging frustrated at dun ka rin magiging frustrated kapag iba yung real self mo sa idealized self mo. Sa real self mo sa mga you should be this, you should be that. So, ang tanong, ikaw ba, may version ka ba ng sarili mo na ganyan? Dapat ganito na ako by now. Dapat ganito na ako by next year. Dapat ganyan na ako 2 years from now. Tapos, kapag hindi mo naabot, frustration, guilt, anxiety. Yan ang neurosis according to Horney. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, people pleaser ka ba? Compliance, competitive achiever, aggression, or emotionally distant na introvert, detachment. Horney would say, these are not your identity. These are your coping patterns. And coping patterns can change. So kung people pleaser ka ngayon, pwede kang dumating sa point na yung self mo naman ang ipiplease mo. Pwede kang dumating sa point na hindi lahat pagbibigyan mo at matututo kang magsabi ng no. Competitive achiever ka ba na kumbaga 9 out of 10, nagpapanik attack ka na dahil kailangan lagi kang perfect? Pwedeng magbago yan. Pwede kang maging flexible. Pwede kang maging adaptable. At pwede kang mag-cope sa mga kabiguan. Or ikaw ba yung emotionally distant na introvert? Pwede mong simulan ang pakikipag-interact sa mga tao nang walang anxiety. Bukod sa inintroduce ni Karen Horney yan, binanggit din niya ang culture and gender. Ito, talagang challenge na si Freud. 'Di ba ang sabi ni Freud, kapag nasa phallic stage, ang mga little girls ay naiinggit sa little boys dahil may penis ang little boys. Yan nga yung penis envy. Anong sabi ni Horney? Hindi totoo yan ha. What we experience is not penis envy. What women experience is womb envy. No. No, sabi niya, social inequality. Yan ang na-experience ng mga women. So she argued that culture, not biology, shapes personality differences. Hindi porke pinanganak ang tao na may penis or vagina, yun ang magdidikta ng personality niya. Maraming factors. At ang main dito, sabi niya, yung culture. Nag-emphasize siya na yung mga expectation ng mga tao sa iyo that you should be this, you should be that. Yun ang pwedeng makakos sa'yo ng anxiety. Yung gender role mo, dapat ganito ka. Babae ka, magsuot ka ng palda. Lalaki ka, dapat nakapantalon. Babae ka, dapat ang suot mo ay, ang laruan mo ay manika. Lalaki ka, ang laruan mo dapat barel. Or cultural pressure. Dapat 'pag ganitong edad magpapakasal ka na, magkakaroon ka ng pamilya. So, masyadong maraming "you should" na sinasabi ang sarili, tsaka "you should" na sinasabi ng kultura. Kaya naman sabi niya panahon na para magsalita. And so, this made Karen Horney one of the first feminist voices in psychology na sinasabi niyang hindi dahil sa vagina o hindi dahil sa female, kaya ganito ang tao. Maraming factors. Cultural,
So now let's look at Horney's view of human nature. So, ang sabi nga ni Freud, humans are driven by instinct. Yung past natin ang bumubuo sa atin. Ang sabi naman ni Adler, humans are driven by goals. At sabi naman ni Jung, humans seek integration. Si Freud, psychosexual. Si Adler, individual psychology. Si Jung, nako, di ba? Binanggit niya yun sa mga archetypes na yan. And so, si Horney, sabi niya, tayo, ang hinahanap natin safety. Ang hinahanap natin connection. Naniniwala si Karen Horney na hindi dahil sa babae or lalaki, kundi tayo ay tayo dahil sa ginagalawan natin na social circle, dahil sa interaction natin sa mga tao. At bawat isa sa atin may capable of growth. Neurosis is not destiny. It is learned and therefore can be unlearned. Bakit ba mahalaga pa rin si Karen Horney ngayon? Kasi siya ang nagbigay ang psychology, dinala niya closer to real life. Sinabi niya yung basic anxiety, sinabi niya na lahat tayo may pangangailangan. Kung kailangan natin ng tubig, kailangan natin ng pagkain, kailangan din natin ng mga needs. The need to move towards people, the need to move against people, the need to move away from people. Depende sa sitwasyon. And sabi niya, hindi yan tungkol sa sex, tungkol yan sa social interactions. So, kailangan mo ng cultural and relational focus. And syempre, dinala niya sa atin yung simula no, ng humanistic, na optimistic view of change na pwedeng magbago. So again, ikaw bilang second year psych student, kapag nag-overthink ka sa relationships, kapag natatakot ka sa rejection, kapag pakiramdam mo na kailangan mong mag-pretend, Horney would say, natutunan mo yan in order to survive. Now, tanggapin mo yan and learn something that can make you healthier.